And let's open our Bible. We have an exciting topic today. It's about Enoch. Salamat po sa katapatan ng Diyos sa atin. Kailan pa man, bagamat tayo ay nagkukulang, bagamat tayo ay palaging nagwa-wonder ang ating mga puso, palagi pong faithful si Lord. Kailan pa man, forever. Genesis chapter 5, verse number 21 hanggang verse number 24 po. Pag nakita na po natin, say amen. At pwede din po natin sundan sa ating screen. Genesis chapter 5, verse number 21, verse number 24. Nakita na po ba sa amen? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 21, all together, ready, read. And Enoch lived 60 and 5 years, and begot Methuselah. And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years, and begot sons and daughters. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Let's pray. Father God in heaven, we thank you for your word. At katulad po ni Enoch, nawa po ay lumakad din po kami sa inyo all the days of our life. Though meron po kami may mga setbacks po sa una po nating mga buhay, salamat po at tinagpo niyo po kami, nakakilala po kami sa inyo. Kami po ay binigyan niyo po ng privilege to know you more. And this day, as we have your word, as we may ponder upon your word, may you bless us, O God. Ang banal na Espiritu po ang kumausap po sa amin. Ito kami na lang in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Masaya ba tayong umaga? Amen. Praise the Lord. March na. Meron ako nakita sa Facebook, January. Pero pagdating sa Feb. Diba? Ang bilis lang. Ang bilis lang ng panahon. So, 10 months na lang. Christmas na. Malapit na. At ngayon pong mga March, April, May, marami tayong gawain sa Panginoon. Marami po tayong mga programa para po sa kawalhatian ng Panginoon. So just please bear with me. Marami po pagkakataon na medyo ma-atching ako, uubo, at may nakakaramdam po tayo ngayon ng konting ubo. Ang ating pong pag-aaralan is about the life of Enoch. Sino po ba si Enoch? Ano po ba ang nagawa? But it's not just about his life. Ano yung mga matututunan nating prinsipyo mula sa kanyang buhay? The title of our message is about walking with God. Lumakad po kasama ang Panginoon. Hindi lang walk to God, but walking with God. Or mamuhay para sa Panginoon. Ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Mag-serve sa Kanya. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Sa ating pong world na corrupt or cursed, mahirap mamuhay, minsan makikisama tayo, labag sa kalooban natin, nasa Christian, pero yun ang nagagawa natin. But is it possible to live pleasing life to the Lord? Yes po, sapagkat meron po tayong makikitang mga tao niyan sa Biblia, at isa na po dyan si Enoch, na siya po ay lumakad sa Panginoon. Makikita natin sa verse number 24, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Pupunta din po tayo sa libro ng Jude at sa Hebrews. Ito po yung kabuoang buhay po ni Enoch at ano yung mga bagay na makikita natin. Sa Genesis po, makikita natin, chapter 5, may mga descendants. Sa atin, kilala pa natin yung lolo natin. Pero yung tatay ng lolo natin, hindi na natin kilala. Hanggang lolo lang tayo eh. Pero kung ikaw ay apo sa tuhod, medyo blessed ka pa kung kilala mo pa yung lolo na tatay ng lolo mo. O kung ikaw ay minsan nga na ang gulo na eh. Meron pang apo sa talampakan, pag buhay pa meron pang apo sa ano. Pero hanggang lolo lang tayo. Ang mga Jewish iba, talagang meron silang talaan ng kanilang mga kamag-anak. At nakikita natin minsan sa mga talaan, meron tayong merong mga break, merong mga hinto. May mga tao lang and ganto, bigat ganto. Pero may mga taong special, may binabanggit tungkol sa buhay nila. Katulad po ni Enoch. In verse number 21, and Enoch lived 60 and 500 years and begot Methuselah. Now,
Ilan po yung 60 and 500? Ang tagal. Last time sa afternoon service, pinag-usapan po natin yung bakit yung mga tao noon matagal na bubuhay. Naalala po ba natin? Kasi malapit pa sila sa perfect world. Lalo na nung hindi pa ginugunaw ni Lord yung mundo sa pamamagitan ng baha ni Noah sa Genesis chapter 6. Ang mga tao, matagal talaga silang namamatay. Kaya si Methuselah, namatay siya 969. Pinakamatagal na tao na nabuhay sa mundo. Pero titignan natin, bakit kaya siya pinakamatagal mamaya? Ang tatay po ni Methuselah ay si Enoch. Sinabi sa verse number 2, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 360 and 5. So 365. And Enoch walked with God and he was not, for God took him. Hindi na po tayo magtatagal. Nais kong humugot ng mga prinsipyo mula po sa buhay ni Enoch. 3 verse, 4 na verse, meron din sa Hebrew, meron din sa Jude. Pero ano yung mga matututunan natin? Sa ating mga Christians today, maaari pa tayong lumakad katulad ni Enoch. Ano yung mga prinsipyong matututunan natin? Unang-una, Roman numeral number 1, God is pleased with a fully surrendered life. Pastor, saan ba natin makikita yan? Ang Diyos ay naluluwalhati, ang Diyos ay nalulugod with a fully surrendered life. Now, it seems na madali sa ating basahin na, lumakad si Enoch with all his life sa Panginoon. Pero wag nating kakalimutan. Tignan natin yung verse number 22. And Enoch walked with God after. Nakita niyo yung word na after he begat Methuselah. Lumakad lang siya sa Panginoon nung nagkaanak siya. Minsan may mga taong ganun hindi naman lahat, nagsiseryoso sa Panginoon or nagmamature kung kailan sila nagkaroon ng anak. Pero nung dalaga pa, binata pa, kahit nag-asawa na, wala pang anak, laro-laro lang sa buhay. And same with Enoch. Nung pinanganak si Methuselah, he gets serious with God. And God desires a life, in our point, God desires a life that walks with Him. Now, meron sinful background din si Enoch. How many years? And verse number 10, Enoch lived 60 and 500. 60 and 5 years. 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years. Ang tagal. So, parang 60 years, hindi siya lumalakad sa Panginoon. Nung pinanganak siya si Methuselah, tsaka lang siya naging serious. At yan ang desire ng Panginoon. Now, you know why? Merong breakthrough sa buhay niya. Bakit? Sa Bible po, yung mga pangalan, may mga ibig sabihin yan. Sa atin, sa mga Pinoy, kung ano lang, halimbawa, yung classmate ko ng grade 6, ang pangalan niya Wilkins. Pag tinanong mo, bakit Wilkins yung pangalan niya, totoong story po to nung tinatanong na siya ng doktor, anong ipapangalan, walang maisip yung nanay niya. Nahulog yung bote ng Wilkins, kaya Wilkins na lang. Yun talaga yung totoo. Pero sa mga Jewish, may mga ibig sabihin yung pangalan nila. Enoch, ang pangalan ng anak niya ay Methuselah. At ang pangalan ng anak niya, ano ang ibig sabihin? Kapag siya ay namatay, paparating na. Or sa English, when he die, it shall be sent. Pwede bang banggitin natin? When he die, it shall be sent. Ready, go. When he die, it shall be sent. Ano kaya yung it shall be sent? Kapag siya daw ay namatay, isa-send na. Masesend na. May darating na. At kung bakit si Methuselah na buhay siya ng 969, mahaba, meron niyang explanation. Bakit? Kasi pag namatay siya, sa araw na mamamatay siya, yung taon na yon, doon din dadating yung dilubyo. Ano yung dilubyo? Yung Genesis chapter 6. Yung flood, yung baha. Kaya si Methuselah, tsaka si Noah, nagkita-kita pa yung mga yan. Nung year na namatay si Methuselah,
yun yung year na dumating yung baha. Kaya mahaba siyang namatay. Imagine mo anak mo, si Metusela, si Enoch, anak niya si Metusela. Every time matatawagan niya si Metusela, mapapalalahanan siya na pag namatay itong batang to, dadating na yung dilubyo. Ikaw ba hindi ka magsiseryoso sa Panginoon? Yun yung breakthrough. Tayo, gaano tayo kaseryoso sa ating paglilingkod kay Lord? Alam ba natin kung anong day or aabot pa ba tayo ng 60? Aabot pa ba tayo ng 50? Or aabot pa ba tayo ng 40? Sabi ng Bible, we are not for sure kung kailan tayo mamamatay. That's why ngayon pa lang, we need to get serious with God. Amen? And God desires a life that walks with Him. Nawa magkaroon ng mga breakthrough sa ating buhay. May mga makikilala ka mga tao na sasampal sa'yo. May mga mapapanood ka, marinig ka, may mga testimony. Alam ko na yung testimony ng estudyante ko, pero pag pinapakinggan ko pa rin siya, naiiyak pa rin ako. Bakit? Pastor na siya, second year student, third year irregular. Nagsuko siya sa Panginoon, 4 ang anak niya. Nag-Bible school siya, iniwanan niya yung 2 niyang trabaho. Pero nung nagsuko siya sa Panginoon, ano nangyari sa asawa niya? Nagkaroon ng stage 3 breast cancer. Tapos ngayon, hindi makapag-chemotherapy kasi merong tama yung baga. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Tayo, anong mga pinagdadaanan natin sa buhay? Minsan, sasampalin tayo ng katotohanan. Nakakala natin, focus ang mundo sa atin. Pero iniisip lang natin yun. And even though God desires sa buhay natin na tayo ay lumakad sa Kanya, Enoch became a God pleaser. In Hebrews chapter 11 verse number 5, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. So the point is this, meron man tayong mga wasted years, pero sa Panginoon, walang wasted years. Meron man tayong mga sayang na oras na mga pinagsisisihan, dapat pala, nagseryoso na ako nung 20 years old ako, 30 years old, 25 years old. Hindi ngayon, matanda na ako, parang wala akong na-accomplish para sa Panginoon. So, katulad ni Enoch, meron man tayong mga sinful background or wasted years. Habang buhay tayo, meron at meron pa rin breakthrough na dadating sa buhay natin. Meron at meron time pa rin na tayo ay magseryoso sa Panginoon. Remember that we are created for God's glory. And a surrendered life, fully surrendered life, diyan napiplease po ang ating Panginoon. Another principle, God-pleasing life is rooted in faith. In Hebrews chapter 11 verse number 6, the Bible tells us, but without faith, after banggitin si Enoch, but without faith, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, napaka-imposible na siya ay maluwalhati, na malugod natin ng Diyos. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarded of them that diligently seek Him. He had the truth to embrace. And what is that? Faith. Mga kapatid, sa Christian life, ang puhunan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pag nag-stop tayong manampalataya kay Lord, pag puro doubt ang ating nararamdaman, ating iniisip, wala pong mangyayari sa buhay natin, sa ating Christian life. Hindi tayo mag-grow. The Bible tells us na no one seek after God. Yun yung hindi pa tayo saved. Hindi tayo naghahanap sa Panginoon. But after na tinagpo tayo ng Panginoon, siya yung unang nagmahal sa atin, siya yung naghanap sa atin. Ngayon, nakatagpo na tayo sa Panginoon, kaya na natin siyang hanapin, kaya na natin siyang luwalhatiin. Kaya ang mga unbeliever, hindi nila naluluwalhati ang Diyos. Kapag hindi ka ligtas, pag wala ka kay Jesus Christ, you are not pleasing God. Kahit ano pang gawin mo, kahit marami ka pang krus na iako sa kahit marami ka pang rosaryo o madami ka pang mga nobena kung ano-ano pag ginagawa mo, you are not pleasing God. Ang tunay lang na makakapag-please sa Panginoon ay yung mga taong nakakilala kay Jesus Christ and will seek Lord in each every day sa kanilang buhay. The Bible says, without faith, it is impossible to please Him. Now, kaya tayo nahihirapan magsuko kay Lord. Kaya hindi natin siya napiplease because sa ating pananampalataya. Ano yung mga setbacks natin? Bakit hindi natin ibigay lahat sa Panginoon? Bakit ayaw nating maging faithful ang mga Christians today?
Iniisip natin na pag naging faithful ka sa Panginoon, hindi ka mag-enjoy sa buhay. Wrong! Young people, listen to me. Listen to your pastor. Listen sa mga mga ate, kuya, mga nanay, lolo, lola na naglingkod sa Panginoon. Meron bang tayong pagsisisi? Can I ask you, kayo ba ay nagsisisi kayo na yung Sister Helen, yung youth life mo, ininvest mo sa Panginoon? Meron ba tayong pagsisisi? Wala. Kasi ang mundo, kailangan nila mag-inom, kailangan nila magsigarilyo, kailangan nila manlalaki, kailangan nila mambabae, kailangan nila gawin yung mga bagay na ikasisira nila para masabi nilang masaya sila. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin ang tunay na magpapasaya sa atin. Walang iba kundi yung natagpuan natin ng Panginoon. That's why I'm asking these people, bakit gusto mong lagi nag-upgrade ng gamit mo? Pag meron motor ka, gusto mong lagi nag-upgrade. Okay naman, binili mo na. Gusto mo pa kung anong gawin? Palitan ng ganito, ganyan yan. Because you think, people thought na kapag nag-upgrade sila, yun ang makakapagpasaya sa kanila, yun ang makakapag-satisfy sa kanila, not knowing that only the Lord will satisfy us at siya lang talaga ang makapagpaligaya sa atin. So, what is your setbacks? Manampalataya ka sa Panginoon. Pag nampalataya ka sa Panginoon in our Christian life, you will please God. And God desire na tayo ay magkaroon ng fully surrendered life. Now, pag sinabi natin, again, binubura ko, meron akong battle cry, si Pastor Jomar, meron battle cry, binubura ko yung pag-iisip, kasi yung isip ng mga matatanda, Brother Ryan, nagsuko sa kapasyon, dapat mag-school ka, pastor ka. Wrong! Hindi ka man mag-Bible school, or kung ano man mangyari sa'yo, the highest calling of God, kung saan ka tinawag ng Panginoon, yun yung highest calling ni Lord para sa'yo. Kung hindi ka tinawag ni Lord magpastor, tinawag ka niya maging ganito, pero pinipilit ng iba na gusto nila maging pastor, kaya nangyayari yung simbahan, nahahati, yung simbahan nagkakandaleche-leche, because they're trying to be someone na hindi kalooban sa kanila ng Panginoon. Pero kung nais ng Panginoon, ito yung gawin mo, by faith, you surrendered your life. Lord, hihintayin ko po yung time, kung ano po yung right time para sa akin, kung ano po yung gusto nyo sa buhay ko, ipagkakatiwala ko po. That should be and must be our prayer. Naalala natin, sabi ni Jesus Christ, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. And cross means death. Ang buhay Kristiyano, marami tayong hindi dapat i-compromise. Pastor, tayo ba pwede tayong pumasok ng club? Ano gagawin mo doon? Pag pumasok ka ba ng beer house, ano meron sa beer house? Mabibless ka ba doon? O kayo mga young people, gusto nyo makaranas ng mga gay bar? Na mga LGBT something, ganyan-ganyan? Anong meron doon? Sodomy. Alam nyo bakit ayaw ng Diyos ng sodomy? Kasi sodomy. Madumi. Sodomy. Mamaya, magigets nyo yun. Huwag kang mag-alala, Sister Julie, magigets mamaya yan. Sodomy. Madumi. Sodomy. God-pleasing life is rooted in faith. So, manampalataya tayo kay Lord. Without faith, it is impossible to please Him. Mamaya, babalikan natin yung verse na yan. So, our goal is to please God. Second, pangalawa na agad tayo. Andiyan pa kayo, say amen? Amen. God entrusts His message to those who walk with Him. Now, medyo maglalakbay tayo sa New Testament. Punta tayo sa Book of Jude. Kasi binanggit si Enoch. Na, kung tatanungin nyo, Pastor, yung Enoch ba sa Jude at yung Enoch sa Genesis, isang tao lang? Yes. Pero kung tatanungin nyo ako, kung si Enoch ba na nasa Genesis at yung Enoch na binanggit sa Book of Enoch, parehas ba yon? Yan ay mahabang usapin. Verse number 14. Pwede pang basahin ng mga kalalakihan yung verse 14, tapos yung mga kababayan, verse 15. Verse 14, boys, all together, ready, read. Verse 15, ladies, go.
Thank you, praise the Lord. Enoch, seventh from Adam. Malinaw na parehas yung Enoch sa Genesis chapter 5 tsaka yung Enoch na binabanggit ni Jude. Meron daw siyang patotoo. Meron daw siyang message. And what we can see, that he was entrusted sa oracles o sa message ng Panginoon. And same with us, mga kapatid. Meron tayong message. Pastor, wala akong ministry sa church. No. Lahat tayo merong ministry. Sabi ng Bible, meron tayong ministry of reconciliation. Ano yung reconciliation? Ang Diyos, ang tao, na wala sa Panginoon, sabi ng Bible, the wrath of God abided on them. Ang galit ng Panginoon nag-a-abide sa kanila. Kaya tigilan nyo ako sa mga judge not, ha? Ang masasabi ko sa generation natin ngayon, binabaluktot nila ang ibig sabihin ng vocabulary, ng English, binabaluktot nila yung original meaning, etc. etc. Tingnan mo, anong ibig sabihin ng judgment? Uy, wag kang mag-judge, masama yan. Alam nyo ba, kapag ikaw ay mamimili ka mamaya kung anong ulamin mo, that is already judgment. Now, we need to put the word judgment contextually. Ang mga tao, sila ay ginudge na ng Panginoon. Kung wala kay Kristo, the wrath of God abided in you. The wrath of God abided in him, in her. Sa mga taong wala kay Jesus Christ. They were already judged. So tayong mga Christian, kailangan magkaroon tayo ng good judgment. Alam natin yung mga taong to pag namatay sa impyerno pupunta. And you have the message. You have this ministry. And what is that? The gospel. Who Jesus Christ and what He has done. Yan ang magiging dahilan upang sila ay ma-reconcile. Abided, the wrath of God abided. Kaaway sila ng Panginoon. And also, at the same time, mahal sila ng Panginoon. You have the message. Kailangan mong i-introduce sa kanila si Jesus Christ. That's why keep inviting. Ginagawa talaga ba natin yung best natin mag-invite, magpaalala, lahat na ng means gagawin natin para yung mga tao, kahit hindi pa sila makapag-church sa online, simulan natin yung online, may mga kamag-anak tayong gusto nating masave, invite natin sa online Bible study, bigyan natin ng tracts, padala natin ng verses, padala natin ng Bible, or ano paman. Like Enoch, he has this message. And God calls His people, tinatawag tayo ng Panginoon, to confront sin and truth. Now, sin with truth. Now, nakakalungkot, in our generation, hindi na tinatawag na masama ang masama at ang mabuti na mabuti. Sa Bible, clear kung ano ang kinasusuklaman ng Diyos. Kayo mong, ang dami na dapat nating iwasan. Pumunta ka lang sa internet, madami kang makikita na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, mag-ingat tayo. Kasi minsan, yung mga Kristiyano, hindi na din nila alam kung ano yung tama at mali. Kaya wala tayong ibang sandigan. Paano natin i-define yung right and wrong? It is not subjective. It is objective. Why? Because we have the Word of God. Pag sinabi ng salita ng Diyos na mali yan, mali yan. Pag sinabing tama yan, yun ang paniniwalaan natin. Yun ang pangahawakan natin. And at the same time, we need to confront sin with love. Love with truth. Pagmamahal. Huwag din naman natin tingnan yung mga kamag-anak natin na wala ng pag-asa. Ipag-pray natin sila na makakilala sila sa Panginoon. Kahit hindi sila maging member dito. Meron kang kamag-anak sa probinsya, mag-pray ka na, Lord, someone, please send someone na magdadala sa kanila ng gospel na makakilala sila kay Lord. Bakit? Kasi pag namatay sila, surely, impyerno ang kanilang kahinatnan. Enoch was God's preacher. He preached against sin. And same with us. Kasi nga lang, ang mga Kristiyano ngayon, karamihan, nakikita natin, hindi na nagdi-depart kung ano yung kasalanan. Sabi ng Bible, if you name the name of Christ,
Those people who name the name of Christ, let them depart from iniquities. Kaya nga, associated, kumbaga, dinadala mo yung, hindi mo lang dinadala yung pangalan ng Pilgrim Bible Baptist Church, ang dinadala mo yung pangalan ni Jesus Christ, ni Kristo. Kaya sa bawat galaw natin, tinitignan tayo ng tao. And we must preach against what is wrong with love, with grace, and with mercy. God's message, another principle, includes both judgment and hope. He preached about the coming of judgment, he preached about the second coming, and he always present Christ. Same with us. Mga kapatid, katulad ng nasabi ko sa inyo, yung knowing na yung mga tao sa impyerno sila mapupunta. Kaya nga si Charles Taze Russell hindi makapaniwala eh. Kung ang Diyos mapagmahal, bakit siya gumawa siya ng eroplano? Ng impyerno, anong ginawa niya? Nagturo siya ng sarili niyang turo. Nagawa siya ng sarili niyang relihiyon. Jehovah's Witnesses, saksi ni Jehovah, na nagtuturo na walang impyerno. Imaginin mo, bakit pa dadating si Jesus Christ dito, mahirapan, yurakan, siya yung creator ng lahat. Saan niya tayo liligtas? Sa kasalanan na, hindi lang sa kasalanan, doon sa sumpa ng kasalanan. And what is that? Magdadala sa atin sa impyerno. God save us from hell and from the power of hell, and that is hell. From the power of sin, and that is hell. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, meron kang mensahe. You have the gospel na dapat mong i-share sa mga tao, sa mga kamag-anak mo. And look at this. Faithful proclamation. It requires courage, consistency, and compassion. Sa verse number 15 ng Jude, to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them all their ungodly deeds which have they ungodly committed. And all of their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. So, ang hirap maging consistent. Kaya nga, pasalamat kay Lord, meron tayong church na palalahanan tayo kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung tama, kung ano yung dapat nating i-avoid, ano yung dapat nating gawin, ano yung dapat i-goal natin sa buhay. And last but not the least, and look at this. Basahin natin, sabay-sabay. Ready? Number 3, ready, go. God honors and rewards those who walk with Him. Anong nangyari sa verse number 24? Balik tayo sa Genesis chapter 5, verse number 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Pag sinabi natin, and he was not, ibig sabihin, hindi siya namatay. Si Enoch, lumakad siya sa Panginoon, at hindi siya namatay sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sa madaling salita, siya yung unang taong ni-rapture. Siya yung unang kinuha ng Diyos mapunta sa langit. Now, meron mga weirdong teachings na si Enoch daw wala pa sa langit, andun lang daw yun sa heaven, sakay lang daw sila ni Elijah, pagkasakay lang daw sila sa chariot, nagpaikot-ikot lang sa kalawakan. Hindi totoo yun. Hindi din naman sinasabi nito na baka masyado kang faithful, kunin ka na ni Lord. Huwag kang masyadong mabait, baka kunin ka na ni Lord katulad ni Enoch. No. But what we can see here is this, mga kapatid. Kapag ni-please natin si Lord, kapag ino-honor natin siya, God will reward us. Remember, God rewards those who diligently seek Him. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse number 6, for he that cometh, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Siguro, yung mga lalaki, nung bata kayo, kung hindi kayo rich kid, kung kayo ay hindi rich kid, naranasan nyo ng mga lakal. Brother Ray, naranasan mo ng mga lakal nung bata ka? O, medyo yung nanananso ba? O, kayo po, Brother Edgar, nangangalaka kayo, nagtatanso, yung gagala-gala lang sa kung saan-saan, tas kukuha ng mga kung ano-ano, tas, pag naranasan mo yan nung bata ka, pag nakakita ka ng something valuable, yun yung pinaka-the best na moment ng buhay mo. Naalala ko, nakakita kasi may sa click ng bola eh.
nag-away pa kami ng kaibigan ko. Kanino mapupunta yung bola? Sa nakakita o tsaka sa kumuha? Di mo nang pwedeng hatiin yung bola. Nag-away kami. Hindi pala ng kaibigan ko, ng pinsan ko si Kikay. Mga kapatid, nung natagpuan natin si Lord, nung tinagpo tayo ni Lord, yun ang pinakamagandang regalo na tanggap natin. It is more than gold. Meron nga kinanta yung Scrupulous Sisters. Joy of my desire. Ang gandang kanta. Joy of my desire. Si Lord, more than any precious thing sa buhay na to. Kung meron kang mga pinagkakaingat-ingatan sa buhay, alahas, pera, pamilya, or kung ano pa man, ang isang bagay na hindi mawawala sa atin pag tayo ay Kristiyano ang Panginoon. God will reward us if we are close to Him, if we are diligently seek Him. Merong translation na na-experience si Enoch. Seek the things that God promised. Ganun talaga sa buhay. Bakit kaya? Alam naman natin yung dapat gawin, pero hindi natin ginagawa. Diba? Kung si Jesus Christ ang everything natin, siya lang yung kailangan natin. If God is your everything, He is all you need. Kung siya yung makakapagpasaya sa atin. Pero bakit ang dami nating mga... Masaya ba kayong nakakilala kayo kay Lord? Nawa, yung saya niyan, lagi nating maramdaman. Kasi, nasa transition, I believe, nasa transition, lalo na sa panahon natin, nasa transition tayo kung saan ang mga Kristiyano, very shallow na. Wala nang pagsasakripisyo, walang pagtsatsaga. As a whole, hindi dito sa church. Kumbaga, hindi lang kayo, kundi as a whole. Kung ang mga apostol, nakikita siguro ang mga Christian today, maybe sila ay dismayado, nag-aaway-away sa internet, or kung ano pa man. So mga kapatid ko sa Panginoon, God will reward us. Pastor, paano yan? Ibig sabihin ba dapat maging mayaman tayo? Again, kung ibe-bless tayo ni Lord ng kayamanan, praise the Lord. Sabi ng Panginoon, sabi sa Ecclesiastes, chance happeneth to all. Kung i-decree ng Panginoon, kung pagbibigyan ka ng Panginoon, naging mayaman ka, katulad ng mga kilalang tao na mayaman, edi praise the Lord. At nawa hindi pagiging mayaman ang maging dahilan para tayo mawala sa Panginoon. Kasi ang mahirap sa tao, kapag nagkakapera na, iba na mag-isip, iba na ugali, iba na ang mindset. Tingnan nyo. Pag nagkaroon ka ng business, CEO ka na at sobrang dami mo na ng pera. Tapos, isipin mo, yung isip na ganito hindi na ako bagay dito sa paliparan. Dapat doon na ang simbahan ko sa mall. Pastor, may mga ganun ba? Opo, madami. Pag yumaman ka na, ay ayoko na. Imbis ang isip mo, paano kaya ako makakatulong sa simbahan? Dapat mga kapatid, ganun. Hindi yung hindi na ako bagay dito. Hindi ko naka-level yung mga young people. Hindi ko naka-level. Wala na akong ka-level sa church. Kahit si pastor, mas mayaman ako kay pastor. Hindi, mas mayaman naman talaga kayo sa akin. A life close to God leaves a lasting spiritual legacy. Ito yung pinakamaganda. Alam niyo po, si Enoch naging patriarch. Nasa lineage siya ng Messiah. His closeness became an example. What matter most in this life is your closeness to God. Kaya po, pag-pray po natin yung mga isa't isa, mga kapatid. Kasi, madalas tayong nalalayo yung puso natin sa Panginoon. Nalalaman tayo ng mga responsibilidad, nakakalimutan natin yung most important thing. As much as possible, sa isang week, hindi lumalapas yung isang week,
Pinagpe-pray ko kayo isa-isa by name. Na ganto, ganyan, ganto, ganyan. Hanggat maaari, minimension ko yung pangalan nyo by name sa panalangin. Secondary na lang yung maging mayaman kayo. Pero primary yung closeness nyo sa Panginoon. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Kahit marami kang pera, pero kung wala si Lord sa buhay mo, kulang ka pa din. I hope and pray God's word ay nangusap po sa atin ngayong umaga. Nawa po ay lumakad tayo sa Panginoon. Tayo po ay mag-serve sa Kanya with our whole life. Let's all stand up and let's pray. Gracious God, Father in heaven, maraming salamat po sa buhay po ni Enoch. Enoch walked with God and he was not, sapagkat kinuha niyo po siya. Siya po yung unang na-rapture. And Lord, you promise us that those Christians, those people who will diligently seek Him, diligently seek you, you will reward them. And my brother and sister in Christ, the reward is that joy, that peace that the world cannot take away from you, sapagkat nanggaling yan sa Panginoon. Thank you, Lord, for this word. Dalangan po na kami po ay lumakad sa inyo sa aming pambuhay. Mga kapatid ko sa Panginoon, heart to heart, how is our closeness to God? Are we walking with Him? Or masyado na tayong submerged sa mga bagay-bagay sa mundo dahil sa responsibility natin sa pamilya, sa pag-aaral, nakakalimutan na natin lumakad sa Panginoon. Hindi lang lumakad papunta sa Kanya, kundi lumakad kasama Niya. Gusto ng Panginoon that you will walk with Him. Hindi mo kailangan mag-isa sa buhay na to. Hindi mo kailangan maging paawa, alone. Lagi kang kasama ng Panginoon. Pero ang problema, dinidisregard mo ang Kanyang presence. Mga kapatid ko sa Panginoon, napaka-importante na nandito tayo. Because once again, napalalahanan tayo what is the most important thing. It's our closeness to God. Is we as a people of God na makakatanggap ang Panginoon ng luwalhati ng karangalan ng pagsamba mula sa atin. And I thank the Lord that we're here. And I'm praying na sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon until the end of our life. So if your heart's desire, Lord, please realign my heart. Kung ako po ay submerged na, nakalimutan ko kayo, nalubog ako sa mga anumang mga isipin, Lord, please i-clear mo ang aking isip, i-realign mo ang aking puso. And if that is your heart's desire, please come forward. The Lord is calling. At kung meron tayong mga nais ipanalangin sa Panginoon, meron tayong mga hiling, we want to renew our commitment. Nangusap sa iyo ang salita ng Panginoon. Let's have a private moment with the Lord. You can kneel, you can come forward, you can kneel from where you are. Or it's good to come to altar. That's a good gesture to show na naninikluhod, nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Let's pray. Father, once again, we thank you for who you are and what you have done in our life. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa mga kapatid.